So dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios. Giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So mayong adlaw katong tanan ani ano sab kita karon aron pag tuki sa doctrine of the Antichrist. So tanaw na to ang definition sa pulong Antichrist. Gikan kini sa Greek preposition nga anti. Ang anti adunay duha ka kahulugan. Una, kaning pulong nga against. Kaduha, instead of or in place of. So, kinsa maning mga Antichrist? Antichrist is someone against the Lord. So, ano siya, therefore, ang kunti ang kahulugan sa atong pagtuon mao ang kinigitawag og conflict. So, therefore, ang word nga against mao ito ang unang kahulugan, no? Primary meaning. So, Antichrist in the church age. In the church age, Antichrist refers to any believer who resides and functions inside a cosmic system of Satan. So, mo ni siya church age, kining church age karon ni kining mao ni gitawag sa New Testament og mystery doctrine, tungod kay ang mga tao sa karaang kasulatan sa Old Testament wala man masayod mahitungod nini kining church age. So mura ni gisalot ra ni siya sa kaning gitawag nato og dispensation or sa human history, kay ang human history gibahin man ni sa mga dispensasyon. Kanang gitawag nato og kani church age, kanang gitawag nato og age of the Gentiles, kanang gitawag nato og age of Israel. So kinahanglan ato kanang masabtan og ato kanang mahibaw-an kining mga dispensasyon, tungod kay kung dili ta makasabot ni ana, dili gyud nato mahubad og tarong ang Biblia, og mo resulta kana sa kalibog, og mo resulta kana sa makatudlo na hinuon ta og mga sayop nga doktrina, which is mo kanay giingon og doctrine of Satan. Bisan pa man dili nato na tinuyo
or kita kinasing-kasing atong pagtudlo ni ana, pero ug kana sayo automatic na siya nga nga naa sa kategorya sa doctrine of Satan. So sa church age lamang kita makagamit sa kining gitawag natong divine dynasphere. Unsa man ning divine dynasphere? Kining divine dynasphere termino kana nga gimugna ni RB Tim Jr. nga mao ang akong pastor teacher, no? Nga divine nagrepresentar sa kabalaan sa Dios nya. Dynasphere, dyna Greek word man na, means power, nya sphere, di ba? Sphere kanang area, no? So kung si Satanas, ang kasatanas gitawag og cosmic system, mao ni area ni Satanas. Ang Ginoo na gitawag og divine dynasphere. So ang sa atong espiritanong panginabuhi duha ra gyud na kapadulungan, either sulod ka sa cosmic system or sulod ka sa divine dynasphere. Karon amang ka masulod sa cosmic system, masulod ka sa cosmic system sa panahon nga ikaw makasala. So unsaon man nato pagbalik sa divine dynasphere, nga kanang divine dynasphere na diha ang gahom sa balang espiritu, ug ikaw kung naa ka diha, naa ka giniyahan sa balaang espiritu, nga mao na siya nga tanang buhat nimo nga makonsider og divine good, kay tungod kay kanang mga buhat nimo nga sulod ka sa divine dynasphere dili man ang imong buhat, kanang imong buhat gikan kana sa minugna kana sa balang espiritu, mo lang mao ra kanay buhat nga madawat sa mata sa Dios, no? So karon unsa na to pagbalik sa divine dynasphere, aron kita makabalik o makabaton sa fellowship uban sa Dios Amahan. 1 Juan 1:9 ang gibuhat nato kanang magsugod ta ato kanang istorya lang kanang 1 Juan 1:9 mo na gitawag nato og pamaagi sa pagpahibalik sa fellowship uban sa Dios. Unya, number 2, Antichrist is synonymous with the enemy of the cross. So kini ang mga magtotoo ni nga gitawag og enemy of the cross, considered ka nga Antichrist. Asan to kita sa Philippians 3:18, giingon da, for as I have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. So mga magtotoo ni nga gitawag diha og enemy of the cross, nga makonsiderar nga antikristo. Sa James 4:4 ang mga magtotoo gitawag og enemy of God. So matod pa sa James 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So kung ikaw sa ka magtotoo nga sulod sa cosmic system, unya di ka mo claim og rebound hangtod nga malunang na kadha sa cosmic system, kay tungod sa imong pagka-arrogante di ka mo claim sa unuhan unoy kay nagtuo ka nga di ka makasala. So kay nagtuo ka nga ang unuhan unoy usa ka lisensa sa pagpakasala, amo nang matawag yo ka og enemy of God. Siyempre kung ikaw naa ka sa pagpakasala, wad-an ka og fellowship uban sa Dios. Unya og imo nang padugayon kung di gyud ka mo sugid sa imong mga sala, amo nang hantod nga para nimo ang pagkasala normal na. Hantod nga di nakaganahan og pulong sa Dios, pero ang nakanindot ng gyapon na kay magtotoo ka, amo na sa Biblia nga once saved always saved ka. Musugot kag sa di nga matud pa ni Hesukristo, even if you deny me, I will not deny you. Once nga
Matod pa sa Juan, Gis 20 nga once nga ikaw magunitan na sa Dios, wala lagi makatangtang pa ni ana, wala na maka snatch or maka ilog gikan sa iyang pagunit. Bisan pa ikaw, bisan pa ang Dios. So, kung ikaw gitawag og enemy of God, makonsiderar ka nga antichrist. So sa 1 John 15:23, ang mga magtotoo gitawag og hater of God. So kung ikaw hater of God ka, considered ka sa nga pagkatawgon og antikristo. Matud pa sa John 15:23, whoever hates me hates my Father as well. So hater of God. So ang kining 1 Juan 2:18, 1 Juan 2:22, 4:3 ug 2 Juan 7, kini sama sa gihapon sa tong gibasa kaganina nga mga puro kini mga magtotoo. Apan tungod kay mauman nga wala gid sila pag-claim sa unahon ng ibe aron sila magiyahan sa balaang espiritu hangtod sa pila na katuig nga way sugid-sugid sa sala kay nagtuo lagi og di makasala, amo ning ma ma maimpluwensyahan ni Satanas sa ikaw kanunay, ikaw nahisama na sa mga di magtotoo nga kontrolado o sulod ka sa cosmic system ni Satanas, nga sa kalibutanong sistema ni Satanas. Matud pa sa 1 Juan 2:18, dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. So, Antichrist. Kung, 1 Juan 2:18. Balikon ako, kini sila mga magtotoo. Matud pa sa 1 Juan 2:22, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. 1 Juan 2:22. 1 John 4:3. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. 2 John 7. I say this because many deceivers who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the Antichrist. 2 John 7. The Antichrist in the tribulation. So, tribulation, mauni siya sa part sa dispensation of human history. Mao kini ang 7 ka tuig nga talisdanan nga mahitabo sa kalibutan. Pero ang nakaanindot ani kung magtotoo ka, wala na ka ani, dili na ka makaapil ani. Tungod kay sa mahitabo ang tribulation, una ang mahitabo kining gitawag nato rapture or pagsakgaw. Nga na diha mabasa nato sa Thessalonians, no? Nga ang tanang mga magtotoo pagasakgawon. Pagasakgawon kay ang mga magtotoo mao may gitawag og bride of Christ. So ang atong pamanhonon, ang atong groom nga si Ginoong Kristo mutagbo kanato. Apan si Ginoong Kristo dili na siya mo touchdown sa yuta, dili na tunog. Adto na siya sa kapanganuran nga aron sa pagtagbo kanato. So dili kana maoy second coming tungod kay si Ginoong Kristo di man mo naog sa di man gyud mo tunob sa yuta. Apan siya adto siya sa kapanganuran aron
pagatagbuon ang iyahang pangasaunon nga mao ang mga magtotoo sa panahon sa church age karon, Bride of Christ. Unya, dili lamang ang mga magtotoo kuhaon na apil na ang balaang espiritu. So ang mahitabo, grabe ang kagubot sa kalibutan kay wala may inhibitor, wala may tigpugong. Kay karong panahon na, pasalamat nga adunay balaang espiritu uban kanato tungod kay kung wala ang Holy Spirit, ang di ba karong kalibutan gubot man, pero anhi gyud maila nato unsa gyud ay unsa nakagubot kay kining atong kagubot nga atong hibaw-an karon wara na sa buling sa kuko ikumpara sa kagubot kalisod sa panahon sa pito ka tuig nga kalisdanan kini gitawag sa Biblia og tribulation, nga sa pito ka tuig ni ana wala gyoy balaang espiritu. So inig sugod sa tribulation kanang tanang tawo sa kalibutan na mga di magtotoo, pero during the course of tribulation gikan sa first day hantod sa last day, daghang mga tao ang mahimong magtotoo. Pero ang imong pagkahimong magtotoo, imo na lang kaugalingong paningkamot. Wala na nay paggiya or panudlo sa balang espiritu tungod kay ang balang espiritu pag-aapilon man og kuha, no? So ani gyud ka makaingon nga grabe gyud ang kalisod sa panahon sa tribulation. So dinhi mo gawas ang tinuod nga Antichrist. Kay kaganina itong ibasa mura ra ba og synonyms ba? Synonymous sa pulong nga Antichrist. Kung ikaw di ka ganahan og pulong sa Dios, di ka ganahan og Word of God, consider ka Antichrist. Kay ang kining pulong sa Biblia mao man gitawag og mind of Christ. Mao man gitawag og Word of God. So kung di ka ganahan, kung kapuyan ka, buringan ka, Antichrist ka. So karon, number 1, the Antichrist in the tribulation is one person, an unbeliever, functioning under the cosmic system. So cosmic system mao ni sistema ni Satanas. And then kini siya, he sells himself out to the devil. So gibaligya na niya ang iyang kalag ngadto sa yawa, labaw pa kaysa tanang tao sa kalibutan. So pero kining tawhana adunay 7 or 8 ka mga titulo nga gihisgutan diha sa Biblia, no? So ang mga magtotoo karon sa church age nga nagpuyo sulod sa cosmic system, wala na'y kalainan sa Antichrist sa panahon sa tribulation. Na siya istorya tinuod. Number 2, the Antichrist is one of 2 great dictators who emerges in the tribulation. Kaya ay na may gitawag og dictator sa Roman Empire, napoy gitawag og dictator sa Israel, no? Duhan sila kabuok. So kini siya Antichrist, usa ni sa mga diktador sa panahon sa duha ka diktador sa panahon sa tribulation. So unsam ni ang mga titulo kining he is the beast out of the sea. So kining sea mao ning mga sea of nations, mga nasod ni nga iyang mga ginsakpan, no? And then kani siya, kining Gentile ruler, kining Antichrist kay kuan mo siya Hudiyo. Naapoy Gentile ruler of the revived Roman Empire. So Roman Empire naa ni siya sa Europe. So nagsugod-sugod, dugay na nilang gisugdan og porma-porma, pero pagyod kay ang mga nasod kining gitawag nato og European Union, ang mga nasod di pa magkasinabot. Pero moabot ang panahon kini tribulation, naagi usa ka tawo ani nga mogawas nga powerful kayo, charismatic kaayo, nga
naay gahom powerful nga na adunay makabuhat og milagro nga ang mga nasod mo simba niya. Usa ray istorya niya mutuo nga sa hamubong panahon iyang mahiusa kining mga nasura. So nga maong mahimo siya nga diktador. Sa gitawag nato og ikaduhang Imperyo Romano. Mao ni siya nga he is the leader of ecumenical religion in the tribulation. So karon bisan pa magdaghang kayong mga relihiyon no nga daghang kayo mi 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 mi, mi kuyanap o mikatap sa tibuok kalibutan pero kanang mga relihiyon na di na matawag og ecumenical kay ang ecumenical religion mao ni gitawag og one world religion nga siya tanan mo kontrolar nga one world government usa ka relihiyon usa ka tagdumala diktador. So ecumenical religion wa nay pwede laing ang imuhang katungod sa freedom of religion wala na kay kung musukwahe ka mao lagi ning panahon na nga sa panahon nga ikaw wa kay marka kung ikaw magtotoo ka wa kay marka di pas mo juga wa kay di ka kapalit di ka gawas-gawas kay imuhang mga kadugo o imuhang mga amigo mao na may musumbong nga uy katusi ko ano wa ra mo toy marka mao lang pagitao na yung mga mga alagad sa balaod otoridad o either kung o di ka mapamarka mo nang lugo ang kagliog patay juga o pamarka ka sa hamubong panahon pwede pa ka makalihok-lihok makapadayon sa imong pagkinabuhi pero atong hinumduman nga ang tribulation kung kita nakalisod-lisod karon mas maayo pa man kay makakaon pa matag katulo sa adlaw kainom pa matag tubig pero sa panahon sa tribulation nga naagi describe sa Biblia nga ang langit wa na di nakakita sa adlaw so meaning to si perting ngita nga ang dagat puwa na mura nagdugo tanawon unsa pa may mabuhay isda na ya one fourth or one third sa kalibutan nga sunog nga tungod sa mga nuclear tungod sa mga unsa diha so ang pagkaon na kinanihitan sa kuan lang gayud amo nang panahon na nga mag-ihayag kinananay sa usag-usa ikaw we ka ikaw may makaon sa ligon na tao pero mo lang karon mo decide kita nga kung gusto ka malikay ani nga kahimtang walang paagi nga makita nato diha sa Acts 16:31 believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved so di ka kaapil ani apil ka sa rapture o pagsakdaw. So he is called by many titles. A. The man of sin, the son of perdition. Makita ito sa 2 Thessalonians 2:3. Nag-ingon, no one is to deceive you in any way, for it will not come unless the apostasy comes first. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction or perdition no mao ni siya kaduha the beast from the sea kaning ingon diha beast from the sea mao ni iyang political title kay di ba kining sea mao ni Sea of Nations so beast so kinaisugan gyud no nga makita nimo nga naay balian niyang sungay ang meaning kuha agahom niya usa sa mga kay kaning unang purma aning European Union po kanasod ni mga lig-on polos pero naay usa gikan sa usa ka nasod nga kinapawiran nga naay musungag niya mao nang baliag sungay niya lang musungag meaning to say kuha agahom nga anang mao lang magbehave ng uban no so political title makita nato diha sa Revelation 13:1-10 kung namoy time so basahan yun nya kung the beast ra kung beast ra ang iyang
ang description sa Biblia mo ni ahang religious title nga mao ni siya ang leader sa ecumenical religion nga siya ang leader sa one world religion. Siya po ang leader sa revived Roman Empire. Makita na to sa Revelation 17:8-13. And the beast on whom the scarlet woman rides. So, mauni siya. Sa Daniel 7:8-9 o 7:19-26 gitawag ang Antichrist og little horn. Unya sa Matthew 24:15 muna ang gitawag ang description niya abomination of desolation. Ngano man kay kining tawhana dito sa Jerusalem iyang magtukod di siya og estatwa. Iyang estatwa may puso dito sa templo, no? Sa kaning magkarong inigsugod sa tribulation kay magtukod man silang templo dito sa Jerusalem. So ang buhaton ng tawhana alis na to mga to butangan niya mo ni mga Hudiyo, mga suko nga butangan ni iyang hulagway ito, iyang estatwa dito, no? Sulod sa templo sa Jerusalem. Unya matod pa sa Biblia nga mao kini sinyalis sa mga Hudiyo or sa tanang mga magtotoo sa panahon sa tribulation nga manago na asa manago adto sa mga kabukiran sa Moab, kabukiran sa Ammon, adto sila manago dito adto sa Transjordanian mountains nga sulod sa tulo ka tuig ug tunga, no? Pag matutuon sila ni Ginoong Kristo dito. Pagaprotektahan sila, tago ni sila. Kaya matud pa sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Time to run. Aning panahon na idigtuko sa estatwa, time to run. Mao man ni usam ni sa strategy sa pagpakigubat. Kung weak pa ka, tago jud ka. So adto dito andamon nilang kagalingon. Unya na nya katong mga arogante, sukol ta. Wipe out yun na sila tanan. Pero katong mga mituo sa pulong sa Dios nga panagan mo, amo to'y salbar. Unya dighapit na mahuman sa tribulation, matultulan ni ilahang kuta atakihon ni sila sa mga army sa halos tibuok kalibutan. Pero aning panahon na andam na ni sila makigubat. Mao ni time to fight. So dili kini sila mabuntog hangtod nga murag mahutdan na ni sila bala nga hapit nga murag nagungaw na sa kamatayon, nagungaw na nga sila mahurot, ana tay mga mahitabo ang second coming. Ang kaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo nga pagapatyon ang tanang mga di magtotoo sa tibuok kalibutan. Nga si Ginoong Kristo ang iyang record sa pagpatay sa usa ka segundo lamang ang way laing kinadaghanang napatay nga pagkatao si Ginoong Kristo nga mipatay og 185,000 Assyrian army nga waray usa ka segundo patay tanan. Pagkabuntag ang habilin naghari na lang patay tanan nga 185,000 ka mga Assyrian army, no? Mapalay record ni sa single-handedly, no, nga nag-inusarang gipatay ni Ginoong Kristo. Pero ini tribulation kana nga record mapapas na kay ano? Milyon kapin o pila ka millions ang pagapatyo ni Ginoong Kristo sulod lamang sa pipila ka segundo. Kini ang second coming, pagahotdog patay niya ang di magtotoo. Kay ano? Kay hinihuman sa tribulation magsugod naman ang gitawag og millennium. Yawa may di man pwede makasud ang di magtotoo sa millennium. Ang tanang
magtotoo ray makasud sa milenyum. Ngana man ang Ginoo gud kung ang Ginoo gali magsugod og sibilisasyon, magtotoo gyud na tanan. For example, sa garden, si Adan ug si Eva, unang-una magtotoo sila. Nya gi-wipe out na po ng mga tao sa Ginoo sa kalibutan, pinaagi sa tubig. Ang nahabilin kinsa man, sila Noah, kato sila tanan mga magtotoo. Nagsugod na po sibilisasyon. Ani na po sa tribulation, hotdog, patay ang mga di magtotoo, musugod na po sa millennium. Aling, kining millennium, mo ni, ang tanan ani, ug unsay kahimtang sa Garden of Eden, mausab ang kahimtang sa millennium. Except nga ang mga kato sila Adan ug si Eva pod miabot mo panahon nga na sila signature. So maorig yun kahimtang no nga perfect environment, perfect government, perfect tanan. Di na ka pwede na kag di na mo trabaho tanan provided na. Why krimen kay ug buhat ka krimen patay ka diretso anong tayo maway presuhan. Ang mga mananlap ani mawadag ka bangis. Mahimong vegetarian ang mananlap ani no mga layon. So mawala sila kabangis tungod kay perfect man. So ano siya tayo ang mga duaan sa mga bata, mga kobra. No? Kobra may duaan sa mga bata, nga mga layon mo na ilahang gudguyoron. So pero ana ipailag yung Ginoo nga ang environment dili solusyon sa problema sa tao. Kay bisan pa man kaning millennium ang meaning yun na is 1,000 years. So, at the end sa kalibo ka tuig, kay aning time si Satanas presuhon man ni didto sa abyss uban sa mga demonyo, sa tanang demonyo ani pagka adto dito ibutang sa abyss pagka presuhon. So why demonyo aning panahon na sa kalibo ka tuig. Pero si Satanas pagabuhi ani ini ka mga last days sa millennium. So mao ni siya nga si Satanas mo recruit na pod sa mga tao. Iya na pong ilaron ng mga tao nga mao ni mahitabo kining gitawag nato og Gog and Magog revolution. Pagkatapos sa Gog and Magog revolution, si Ginoong Kristo patyon tanan pinaagi sa baptism of fire. Pinaagi sa kayo patyon tanan. So mo na diretso na paghukom sa mga di magtotoo kay mga magtotoo actually wag yun paghukom. Ang sa mga magtotoo kwintadar na accounting ba ug sa may nahimo mo sa kalibutan. Ang paghukom gyud are gyud na mahitabo sa human sa millennium. Ang paghahukman gyud kator yung di magtotoo. Hukman nga itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao ni siya. So pili ta asa ta. So mo ni siya nga abomination of desolation pagtukod ani niya pagpabarong niya sa iyang estatwa dito sa Luz Templo ang mga magtotoo nga nagkat-on sa Biblia mga paghitabo lumba na nagpanagan dito di na nimo uli sa ilang bahay nga matud sa Biblia nga kung kini nga sinyalis mahitabo ayaw na mo uli kung kamo naamo sa ibabaw sa inyong atop ambak ayaw na mo sudog magkuha pa mo jacket o unsa ba hala dagan na mo dito sa bukid mo ni giingon ayaw na mo uy tamsa kay kuwaon sa tunong ayaw na kay maabtan ka sa espada na dagan mo asa lang dagan ato dito sa bukid sa Transjordanian nga kanang anong panahon na mao na mga area nila ni sa mga Moabites. Kanang mga Moabites kaliwat man po na ang mga igagaw mo po sa Hudiyo. Mga Ammonites. So karon kani sa Daniel 9:26-27 gitawag siya og Prince that shall come. So no mao ni siya. Kay kining Daniel prophecy man eh. Although si Daniel dili propeta pero pwede siya
aw kuan ah si Daniel propeta Daniel nga iya na ning suwat sa nga iya na ning gitagna sa nga mahitabo kining tribulation nya sa Ezekiel 28:110 the prince of Tyre. So nganong gitawag man siya og prince of Tyre tungod kay kini magod kining Tyre and Sidon mao gini mga mao gini dapita nga kusog mo simba og demonyo, Satan worship ba kay kini mga tawana mga Phoenician magud ni Phoenician ba ang kasagaran nagpuyo mga dili Hudiyo ba. So mo ni siya mao ni nga gitagaan og titulo nga Prince of Tyre and Sidon mo ni simbag demonyo, Satan worship. Unya the feet of the image mo ni titulo ni siya diha sa Daniel 2:31-45 nga mo ni siya nga sa Daniel 2:31 nga magtukod gi-describe diha nga magtukod siya sa iyahang estatwa. Ang Jewish dictator pagatawgon usab og Antichrist. Kaya no? Because he passes himself off as Christ. So siya iyang gi-claim nga siya ang manluluwas, siya ang manunubos. Di ba? Siya ang Messiah. So mo ni siya using anti to mean instead of Christ. Instead of Christ, mo ni siya. Tungod kay nagpaila siya nga siya si Kristo. Pero di man siya si Kristo. Instead of Christ, siya si Antichrist. So using anti to mean instead of Christ. He also has many titles, no? Katong isugutan to sa Genesis 49:16-18, gitawag siya og Dan the serpent. Nga mao ni siya ang di ba ang serpente mao ni pinakanindot yun nga mananap nga binuhat sa Dios kining serpente. Pero karon perting lain na tanawon tungod kay gisulutan naman guna siya, gisulutan naman guna sa Dios mo lang ngana siya. Pero sa milenyo mubalik na pud ni. Mubalik na pud ni ang iyang pagka anindot, no? Unya diha sa Revelation 16:13, 19:20 ug 20:10 mao ni siya gitawag og false prophet nga muhimo kini false prophet muhimo po ni kuan milagro. Pero nagkabaw ba mo nga pangutana kinsa may maunag tambog sa linaw sa kalayo, ang Antichrist o ang false prophet? Ang tubag ang false prophet. Mas mauna pa ni siyang tambog sa lake of fire kaysa Antichrist. Kini false prophet may maunag kuan kay maom ni kuangon kanang mura ba og kay kini trinity mo sila, Antichrist, false prophet og dictator. Mao po ni di ba naamay sa ang Trinity, God the Holy Spirit, God the Father ug God the Son. Kini sila trinity po ni. Antichrist, false prophet ug ang diktador. Unya the willful king Dan nga mabasa to diha sa Daniel 11:36-40. So mo ni ang atong doctrine of Antichrist. So anhi sa latataman, daghang salamat ug sa lain sa kong gayon, magkita-kita ta. Bye.